Sino ba si Sir Jay before maging CEO ng Exponential University? And thank you so much for that question. So, si Jay Azmines before Exponential University, actually, I started at a real estate company na pinapadala kami sa iba't ibang mga bansa. And one of the countries na pinaka-naalala ko talaga pinuntahan ko was Dubai. Doon talaga ako nahasa, matuto magbenta. So, hindi siya madali kasi may mga months and halos isang taon ako na naiiyak. Kini-question ko yung trabaho ko dati, bakit ako nandun, na day in and day out, rejection after rejection after rejection. Kasi nasa sales, di ba? Nung nandun na ako sa Dubai, doon ako bigla nakakuha ng skill ng Facebook ads. So, nung natuto ako ng Facebook ads, I learned how to sell sa real estate and then natuto pa ako ng Facebook ads. Doon na ako natuto talaga magsimula ng totoong business na scalable siya. So, pag-uwi ko galing Dubai, ang ginawa ko, I started learning how to do online business. Sabi ko, ayoko na mag-real estate. Ang hirap pala. So, ang ginawa ko, sige, mag-start na ako ng online business. At least sa bahay lang ako. Makakasama ko pa yung family ko. And because of that skill alone, yung Facebook ads and learning how to sell, dun ko agad nakuha yung pinaka, I would say, overnight success. First try ko pa lang magbenta. Ang pinakaunang mga binenta kong products was fitness products. Tapos, yun, nakapag-scale kagad kami, nakapag-hire ako ng madaming tao. And doon ko talaga na-feel yung fulfillment na it was all planned. So, before Exponential University, ang pinaka-focus ko talaga is e-commerce. Oo, so from fitness products, even supplements, yan, pinakamalakas namin dyan before was yung supplement products namin. Kailan nag-start yung e-commerce? E-commerce business started 2019 siya. Parang ano na siya, 6 years na. 6 years na siya. And up until now, continuously running pa rin. Anong ginawa mo para maging successful sa e-commerce? Ito yung dati ko na-understand before, was really starting sa market, really trying to understand ano yung pain points nila, ano yung mga struggles nila, and of course, a market na madali talaga nating maintindihan. Meaning, possible tayo din yung market. So, as long as nandun yung formula, naiintindihan ko talaga yung market, ang dali na magbenta ng kahit anong product Yes. And also, nakatulong sa'yo yung pagbebenta mo ng real estate. Kasi nga, sobrang hirap. And then, nung napunta ka sa e-commerce, parang ang dali. Ang dali. Oo. It was as if na-training ako doon, binugbog ako. Actually, yung nasa real estate ako, kapal lang na mukha meron ako, pati puhunan lang laway. Naabot sa point na day in, day out rejection. Pero yun pala yung training na kailangan ko, na pagdating ko ng e-commerce, ang dali na. Naniniwala kasi ako na business is just how much pain tolerance kaya ng isang tao. So, And yun. actually, sa real estate, doon mo na-experience. Yun nga, sabi mo kanina, rejection. Nagpa-flyering ka before. Ang swerte ko na kung may flyers ako. As in, yung meron lang ako is kapal lang na mukha, lalapit ako sa mga tao sa mall, sa kalye, mga foreigners na mayayaman. So, titignan ko, baka may Rolex ba sila. Ganun. Bakit sa Dubai ka ba nag-real estate? Kahit nasa Dubai na ako, pupunta ako doon na, ano pa ako ng mga OFWs na mayayaman, titingin ako, mukha ako magdanakaw. As in, magsispot ako doon, uy, mukhang mayaman to. Wala ka man lang representation nung ino-offer mo. Ano siya? Kasi ang gagawin ko doon is what we call saturation. Yun yung term namin doon sa real estate na nasa mall kami, hanap kami ng mga prospects na pwede naming lapitan kapag lang na mukha kausapin namin. Madalas, makikita ako ng mga guard. Sabihin nila sa akin, "Sir, ano pong ginagawa niyo?" In English, syempre. Yes. Ano ginagawa ninyo? Tapos papalabasin nila ako. Sumukha talaga akong criminal doon. Alam mo, experience ko yung ganyan, dito lang sa Manila. Nung nagne-networking naman ako, kasama ko yung best friend ko. And then, ang ginagawa namin, parang ganon, kasi hindi kami nabibigyan ng flyer kasi obvious, malalaman ng guard. So, ang ginagawa namin, nagpapakyut kami, parang call girl, nagpapakyut kami, parang lalapit din kami, and then, i-offer na namin, tapos, mamaya huli ka, may lalabas na kami na eto na. Ayan, doon lang namin ipapakita yung ino-offer namin. And then, pag napansin ng guard, yun na. So, nakarelate ako dun sa story mo na yon. May nakaintindi pala sa akin dito. So, yun yung Yes. yun talaga Pero it's our training ground para sa akin. Kaya talaga, nung napunta tayo sa e-commerce, madali na lang. Kaya ko lumapit to around 50 people. Mga 45 doon, Ironman ako sa mukha, yan rejection. Yes. Yung 5 doon, Itatapon tayo yung flyers, di ba? sa harapan mo pa. Oo. Tapos yung calling card ko, mayroon pa ka na pinunitan ako ng calling card sa harapan Ang sakit ko. nun. Ang sakit nun. Tapos, yung 5 na makakausap ko, okay, set daw kami appointment, call daw. Sa 5 na yun, wala pang sasagot. Minsan, isa lang talaga yung sasagot. So, it's a day in, day out. Pero, pagdating sa online business, pag ads ka lang,
millions of people na makakita. Oo. Naku, ang Ang saya. dali lang, Tali. di ba? Pero ngayon, iba na yung e-commerce. Medyo may konting struggle na, di ba? Yes. Talagang kailangan natin mag-innovate. So, yun yung nakita ko na parang ikaw, Sir Jay, talagang nag-innovate ka. And mamaya pag-uusapan natin, it's all about AI.